Kaya dito sa gospel, mamaya nataalan natin yan para maging maliwanag. Anong sabi dito, verse 6, sa ating magkapatuloy, Jesus answers these questions. Sinagot ni Jesus, naman ang mga tanong na ito. In the parable of the wheat and the weeds, He teaches that good and evil will exist together for a time, but not forever. God is patient, giving people the opportunity to repent. But one day, isang araw, He will judge everyone with perfect justice. At ito ba kayo? Ito yung maganda sa Panginoon eh. Ang kanyang justice ay perfect. Walang bahid, walang kinikilingan. Servisyo, totoo. Pantay-pantay. Diba sabi ng kapitan, ang Diyos natin, di nagtatanging, di namimili, maganda o hindi po. Amen? So ito yung sinasabi dito, brothers and sisters, no? Sinagot ni Jesus ang mga tanong sa talikhanan ito. Patungkol sa trigo at damo. At dito, tinuturo ni Jesus na sa ngayon, di ba? Magkasama mo na umiiral ang mabuti at masama. At saka ang Diyos ang binibigyan niya ang bawat tao, ang bawat pagkatao ng pagkakataong magsisi. And I quote, sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 9, the Lord is not slow to what He has promised. Ang Diyos po hindi katulad ng tao na bumabalik sa kanyang pangako. What God says is true. Dahil nga ba, di ba, katulad ng iba mga pilosofo, puro kayo preaching, second coming, final coming, ba't wala pang coming? So kung wala pang coming, matuwakas, kasi pagkakataon niya, para may action yung buhay. Na ngayon, halimbawa, hindi ko nasagutin niya, kung mas magaling kayo sa Diyos, balik na lang kayo. Para pag wala akong kausap. Taas ko ang kamay ng mga nakikinig, pumalagpak ng malakas yung tulog. Yan kasi nasabi ko, yung mga tanong ko ako. Amen? Anong sabi dito, brothers and sisters? But one day, isang araw, amen po ba? Darating ang panahon, brothers and sisters, nahatulan tayo. Ang nahatulan niya ang lahat, brothers and sisters, ng may ganap at katarungan. Amen? Hanggang sa araw na yun. Ikinig mo ba kayo? Kaya sabi dito, tinatawag tayo manatiling tapat at mabuhay o mamuhay bilang tunay na tagasunod ni Kristo. Sabihin mo sa iyo katabi, tatanungin kita. Sabihin niyo po sa katabi niyo, tatanungin kita. Isang tanong, isang sagot. Tunay na Kristiyano ba? O 295? Amen? Hindi natin makukuha si Lord sa praise the Lord. Hindi natin makukuha si Lord sa tumba-tumba. Hindi natin makukuha si Lord sa payak-payak. Amen? Amen mo ba? Kasi gusto ng Panginoon, little by little, every day, dapat Jesus is changing us. Gusto ko sabihin niyo, Amen? Now, anong sabi rito? Magkasama umiiral ang mabuti at masama. Amen po ba? Sa loob ng isang panahon. Ngunit sa huling pag-uong ay ihahayag ni Jesus kung sino ang tunay na kabilang sa kanyang kaharian. Kaya dito, verse 6, kung babasahin niyo yung verse 24, pababa, anong sabi doon? Nakikinig ko ba kayo? Ng mga tagapag-alaga? Diba? Kasi nung nagtalim ko, verse 6, yung mama na mabuting pinti, pagtulog niya, brothers and sisters, may sumalisin. Mabuting meaning yung tinayin niya, pero may sumalisin na nagtanim ng damo, mapaling sa niyo po, mapaling ng damo. Kaya sabi na ng mga tagapag-alaga, di ba mabuti po yung tinayin niyo? Mabuting meaning. Sabi niya, bakit gano'n? May lumitaw ng mga damo. Sabi na sa may-ari, gusto niyo po bulutin na namin. Sabi niya, ba? Sabi niyo po ba? Kasi baka madamay yung hindi damo. Kaya nung ako pinasa sa Padre Pio, ang topic naman doon is all about true colors. So it could be true colors. Sa literal na pangungusap, ang ibig sabihin niya, tunay na kulay. Pero it is idiomatic expression.
Yun po yung patalikhaga. Amen? Hindi literal pag-usap. Ang ibig sabihin ng true color, brothers and sisters, sa panali at sa biblikal na pag-usap, ang ibig sabihin ng tunay na pagkatao. Tandaan natin maaaring makapagtago tayo sa Diyos, pero time will come, ibubunyag ng Panginoon kung sino ang tunay na ikaw, kung sino ang tunay mong pagkatao. Now, as we go over some dito, brothers and sisters, we're talking about the three main powerful points of the message. Ay, so kung import sa inyo tatlong bagay na kung saan mahalagang punto na nakapaloob sa mensahe. So ito po, mas maganda yung nakikinig kayo, pero mas maganda yung meron kayo katapat na Bible at notebook may kasamang folder. So point number 1, sulat niyo po, if you will. Number 1, brothers and sisters, isa sa tatlong mahalagang punto ng mensahe, sabi natin isa, mas palakas mo na open, isa, sa tatlong mahalagang punto ng mensahe. First things first, number 1, Jesus plants the good seed. Hindi ba kayo? Ang Diyos, ang kanyang tinatanim, walang iba kundi mabuti. Kaya nga lagi natin kanta, ay buti mo, Panginoon, di ba? Amen? In all my life, you have been faithful. Di ba? In all my life, you have been so good. Di ba? Kaya ang title, di ba? Di ba ba? No? The goodness of God. So, ano sabi niya? Ano sabi dito? Si Jesus ang nag-aasik ng mabuti bili. Dito sa brothers and sisters, Jesus places His true followers in the world. Now, unawain niyo po yung sinasabi ko Bigyan po natin ito ng bigat. Anong sabi ito? Inilalagay tayo ni Jesus sa mundo ito, hindi upang makiayon dito, kundi upang mamuhay para sa Kanya. Kaya sabi ng Apostol Pablo, if I live, I no longer live, but it is Christ who liveth in me. Kung tayo ay namubuhay, hindi na ito yung sarili natin, kundi si Kristo na. Bilang tayo ay mga tunay na nagasunod ni Kristo. Mamuhay para sa Kanya, mamunga ng mabubuting gawa, at may pakita, verse 6, o may pakilala, sabi natin say the word, at may pakilala ang Kanyang kaharian sa iba. So dapat ito yung purpose ng buhay natin. Nakapanood yan dito ay una, sabi nga ng isang narinig ko na nabasa ko po, sabi nga, my purpose of life is first, to know Jesus. Secondly, to make Him known. Dapat yun ang buhay natin. Ang kilalanin si Jesus at ipakilala siya sa iba. At makilala siya ng iba. Kaya nagsabi dito mga kapatid, and I quote John 15, verse 5 says, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Anong sabi ng Panginoon? Ako po na kayo mga sino po yung tanga? Sama? Yun? Diba? Amen? Ako po na kayo mga sama. Amen? The good seed represents the children of the kingdom. In other words, true believers. Ang mabuting bini ay sumasalisan sa mga anak ng kaharian. Sabi natin, kasama ko dyan. Kabilang ako dyan. Diba? Ang mga tunay na mananampalataya. Kasi nandito mo naman kailangan magsulat damit na I am, halimbawa lang ito I am born again. I am Christian. Ano siya? Bisa kasi may mga tao, sinasabi ka na, puro Panginoon, may hindi nakikita sa buhay. Kasi, hindi nakuha sa dami ng salita. Amen. At hindi nakuha sa palaging pagdalo natin, maganda yun. Kasi kung magawa rin tayo ng ganitong bagay, di ba? Pero wala naman nagbabago sa atin. So may problema po tayo dyan. Amen po ba? Amen. So that is the first thing na nagmamahal.
Jesus plants the good seed. At tayo inaasahan ng Panginoon bilang mabuting pili na magiging blessing sa ating kapwa. Amen po ba? Sa pamagitan ng ating mabuting gawa. Let's go to the next number 2. Dapat na mahal, talking about the 3 main points, important points of the message. Number 2, Satan. Sabi natin, Satan. Tinawin ka tabi mo sa kanya, Satan. Ba't kayo natawa? Hindi naman si Satan yan, di ba? Well, it's next by Satan plants the weeds. Kaya ito yung sinasabi, di ba? Good and evil exist together. At ang demonyo, hindi ang papaisa. The more na may mga tao gumagawa ng mabuti, katulad si Jesus, the more na si Jesus ang nilitas sa talo mo ba? Amin mo ba? Ganun din naman ang demonyo, diablo din, impacto ng tatrabaho. Anong sabi nito? Verse 6, according to Bible scholar, si John MacArthur, sabi niya rito, Satan sows counterfeit. Ito yung gusto natin sabihin. Amin mo ba? Ito yung tinatawag natin counterfeit. Mabuti yung tanim, pero makatulog yung nagtanim, amin mo ba may sumalisip din ang counterfeit? Anong sabi rito? Satan sows counterfeit. Amen mo ba? Satan shows counterfeit believers among God's people. Kaya tandaan natin yan, ha? Amen? Laging dinumilitaw dyan, di ba? Habang tayo nagkakatipon, may mga mapanirang naman dyan na lumilitaw. Kaya sabi dito, brothers and sisters, at the purpose niya is to deceive, oppose God's word, and hinder the growth of God's kingdom. Sa madaling sabi, maging si Satanas nag-aasik ng mga huwad. Pakisabi, mga huwad na mananampalataya. Diba? Sa gitna ng bayan ng Diyos. Anong purpose? Upang manlingnang, upang salumatin ang gawain ng Diyos at hadlangan ang paglago ng kanyang kaharian. Kaya sa gawain ng Diyos, may iwanan talagang mapaliwan. Amen. Sa gawain ng Diyos, brothers and sisters, hindi lahat siya prayer partners. May mga lumilitaw dyan ng mga damo. At ang purpose nila, dahil lumagang ng gawain ng Diyos, sirain. Amen. Sa pululikod, sa mga preacher. Amen. At ganun din, iba naman, iba, may mga nagpapaggap. Iba, kung nabasa niyo sa LB. Disiplin siya ng ganito, ng ganyan. So, yun yung counterfeit. Amen mo ba? Parehas sila umiiral. Now, anong sabi nito? In one word, sa isang salita, ang Satan plants the weeds ay maaaring ilarawan. Sabi natin ito ay maaaring ilarawan bilang, so ito po yun. Yung sinasabi natin kanina, sabi natin yung salitang counterfeiting. Ibig sabihin niya, counterfeiting, pamimeke, yung deception, pandiling lang, di ba? Related ito eh. Ang talaga ito ngayon sa lipunan natin eh. Andiyan yung counterfeit, andiyan yung deception, andiyan yung corruption, di ba? Pagpapasa ka. Hindi. Ayaw ng demonyo, lahat tayo mabuti. Kaya naglalagay din siya ng masama. At tayo, sabi, habang tayo magpapakabuti, again, may ibang tao naman magpapakasama. At habang tayo nagpapakabuti, may mga tao naman iinisin ka. May mga tao makakunin yung pagiging likod mo. Ako po may kausap dito. Andiyan din yung infiltration. Sabi natin infiltration. Di ba? May papasok dyan ng mga magpugulo. Di ba? May opposition. Hindi ko ba kayo? Amen? Nag-evangelize ka, tapos yung mga iba na mga masamang mo, nag-evangelize ka. Amen? Hindi lang naman tayo nag-aakay ng kaluluwa eh. Kahit yung mga masama, nag-aakay din yan eh. Para mapahapakin pa. Diba? Inaakay sa drugs, inaakay sa sugal, inaakay sa gusto yung maganda sa mga Amen po ba? At hindi naman tayo, brothers and sisters, di ba? Hindi naman tayo nagugulat doon. Sa mga nagsasabi ng John chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ito mga gawain ito, brothers and sisters, yung counterfeit na yan, ay gawain ng masamang gawain na gawain ni Satanas. Ano ba yung trabaho ni Satanas, di ba?
Napalito siya para, sabi natin sa English word, magnakaw, pumatay, at magwasak. So habang ang Panginoon nagbubuo, siya naman nagpapasok. Habang ang Panginoon nag-aakay, di ba? Hindi mo niya din naman nag-aakay. Eh, huwag ka dyan. Di ba? Dito ka mas masarap dito. Dito walang bawal dito, kahit lima kasama mo, okay lang. Dito kahit presa yung babae, presa yung lalaki, okay lang. Sa kanya, okay, pero sa Diyos. Kalakpakan natin sila. And thirdly, brothers and sisters, nandun namin yung tatlo. Diba, sabi nga simple message moves the heart. Long message moves the chair. Ano gusto niyo kumina sa buhay natin? Yung bangko o yung Diyos? Diba? At alam naman natin yung preaching, diba? Wala naman din sa hapa sa hindi. Kasi kahit tayo lagi nakikinig, kung hindi nagbabago buhay natin, malaking sayang naman. Sabi niyo nga po, sayang naman. Diba? Kaya dapat agad tayo sa buhay natin. Hindi na tayo agad pag nasa simbahan. Dapat kahit saan agad tayo. Kung papasok natin dito, Kristiyano tayo totoo, paglabas natin ganun din. Hanggang maaari, hindi tayo magkakasala. Hanggang maaari, brothers and sisters, patutunayan natin na tayo tunay na Kristiyano, hindi lang sa isip, sa salita, kundi hindi sa lahat sa gawa. Hindi lang sa praise the Lord. Hindi mo ba? And thirdly, brothers and sisters, the harvest will reveal the truth. Say with me, loud and clear, the harvest, as well as the harvest will reveal the truth. Meaning, sa huli, ihahayag ng Diyos kung sino ang tunay na kanyang mga anak at kung sino ang hindi. Alam ko po na kayo ng Diyos, pero talagin ko lang sa kanila, di ba? Para medyo marikol siya. Para medyo, di ba? Para kumbaga maugang ang alon. Sabihin sa kanila mo, anak ka ba ng Diyos? Where? Na God? Serious? Ulitin niya po. Yan. Sabihin mo sa kanya, kapatid, tunay ka bang anak na Yahweh? Okay, sasagot. Anong sabi dito? A person's true character and faith will be revealed by God at the final judgment. Ang tunay na pagkatao at pananampalataya ng bawat tao ay ihahayag ng Diyos sa huling pag-uukom. Kaya kayo kalimugan ka na, ang sabi sa kanya, di ba? Ikinig ko ba kayo? Ikaw ba'y pagod na sa iyong paglalaban? Ikaw ba'y pagod na sa iyong pamamalakad? Di ba? Ikaw ba'y pagod ka? Di ba? Ano sabi ng Ama? Di ba? Narito ako at laging bukas. Malad ko, di ba? At hindi ko hayaan, di ba? Na ikaw ba'y, di ba? Halika, lumapit ka, anak ko. Sige, pakatin yung anak ko. O, di ba, nagwala? Di ba? Anak ko nagwala, di ba? Kaya siya naman kasi nagwala siya, di ba? So, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Para pagdating ng panahon ng pag-uukom, hindi ko ba? Hindi pag-uukom, kundi blessings. Kundi pagmamana ng area ng langit na sa kanila. E bilang karagdagan, baka bakoy nakatayo na yung nangangaban, it crossed my mind. Yung sinasabi sa Matthew 7:21, mababa. Tingin po kayo sa akin. Anong sabi ng Bible? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, El Shaddai, Panginoon, Jesus, Jesus, papasok sa akin. Kundi yung lamang gumaganap sa kalooban ng aking Amang sumasunod. Anong sabi ng mga naroon? Dadating ang panahon, sasabihin nila sa akin ni Kristo, Panginoon, nangaral mo kami. Ganun doon. Nagpalayas mo kami ng mga diablo, demonyo, impacto, mga magkukulang, mga mababaga. Ganun doon. Ikinig mo ba kayo? Gumawa po kami ng tanda ng malaki babalaga, yung mga bulag po nakakita, yung mga lampo tumambling, tumakbo.
Bandang muli, lumayo kayo sa aking mga mapagawa na masama. Nangaral nga sila, masama mo ngayon, hindi. Nagpalayas nga sila ng demonyo, masama mo ngayon, hindi. Gumawa nga sila ng himala tanggal ka babalikan sa pangalan ni Jesus, nagpagaling, masama mo ngayon, hindi. Pero ang problema ng brothers and sisters, di ba? Ang dahilan kung bakit hindi sila nakapasok sa aral ng langit, higit sa lahat kasi yung kanilang buhay ay hindi tama. Sabi ka, maaaring madaya mo pansamantala. Pansamantala. Pero tayo nil ka, lalabas yung tunay kung pagkatawang kulay, at doon ka tayo umanagtos. Kaya sabihin sa inyo, katabi, mag-iingat tayo sa ating pamumuhay. Kasi mga mamay, galing-galing mo mga araw, tapos magpapagpapag ng chicks mo, pagkatapos mo mag-preach. Sayang lang kasi magagawin, no? Sayang lang. Punta ka dito, di ba? Praise the Lord ka, tapos, di ba, paglabas mo kasama mo si Marites, Miyerkules, Bebes. Ganun po ba? Ano sinasabi ng Galatians chapter 6, verse 7 to 9? Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that he shall, sabi ko nun, that shall he also reap. Ano ibig sabihin? Sabihin natin ang tao, mawala ng tao Tapos pag dalaw naman ang tao, ay aani ng anumang kanyang inanim. Kaya alam niyo sa social media, kung titignan natin, maraming mga gawain mabuti doon. Di ba, teacher po? Yung mga gawain na yun, hindi lang yan nandun para panoorin mo. Yan ay nandun para mismo ikaw sa sarili mo magsimula at para sa buhay sa iba. At nandun yun, yung mga magagandang libawang yun, para tularan natin. At dapat, kung merong numero uno na gumagawa ng pagkakaroon-gawa, pagtulong sa mga aming nangangailangan, pagbibigay ng pagkakain sa mga nagugutom, ay walang iba, kundi tayo mga anak kay Kristo. Amen? Now, ang sabi ito, you can fool people for a while, but you cannot fool God forever. Pwede tayo magpagpanggap, magpagtago sa ating kapwa, pero magsamantala na yun. Dahil darating din ang panahon ng mga kailan ng ating tunay na pagkatao. Ang masama at mabuti ay umihirap, pero ang tanong, isang ka ba napapagila? At kung tayo ay napapagila, brothers and sisters, sa mabuting bidin at tinilin ni Kristo at bilang tunay na Kristiano, dapat ipakita natin ito araw-araw sa isip, sa salita, at sa gawa. Tayo po tayo